Mangiyak-ngiyak si dating Senator Bong Revilla nang dumating sa Justice Department. Yan ay para humarap sa preliminary investigation ng kaniyang plunder case kaugnay sa flood control scandal. Kasabay niyang nagpunta sa DOJ ang ilang co-accused sa kaso, ang mga state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former District Engineer Henry Alcantara, at former DPWH Regional Director Gerard Opolencia. Sir, mensahe, sir. Sir, mensahe nyo, sir. Mensahe, sir. Mensahe po kayo, sir. Mensahe lang, sir. Mensahe lang. Hindi ko alam kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. Gulat na lang kami na yung tatlo, si Mr. Alcantara, Mr. Opolencia, saka si Yusek Bernardo, nag-manifest na hindi na sila sasagot kasi discharge sila sa Witness Protection Program. So nakakapagtaka, 4 na respondents, 3 nasa Witness Protection, 1 lang matitira. Kung titingnan nyo yung mga affidavit o salaysay ni Yusek Bernardo, makikita nyo na nag-iiba-iba yung kwento niya. Saan nag-iiba-iba? Una, magkakaiba yung mga petsa kung kailan di umano binigyan ng pera o dinala yung pera sa bahay ni Senator Bong. Okay? Iba-iba yung petsa. Pangalawa, nag-iiba-iba yung amount. Okay? Pangatlo, nag-iiba-iba yung number ng deliveries. Sa labas naman ng DOJ, nagtipo ng mga taga-suporta ni dating Senator Bong Revilla. Buwelta nila kung sino pa umano ang tunay na may sala. Sila pa ang nasa Witness Protection Program. Lalo pa tila umamin at nagsalita na umano si Revilla sa pagsuko niya sa pulisya at itinuro si Vice President Sara Duterte bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. At inaming inutusan lamang umano siya ng mga Duterte, kaya niya nagawa ang magnakaw. Limpak-limpak na kickback sa flood control scam, tambak-tambak na ebidensya sa impeachment laban kay VP Sara, panugutin lahat ang naglustay sa kaban ng bayan. Yan din ang sigaw ni Representative Laila de Lima laban sa Vice Presidente nang maghain sila sa panibagong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tiwala naman ang mga taga-suporta ni dating Senator Bong Revilla na maaabsuwelto ang dating senador, lalo pa tila tinalikuran na umano ito ng kanyang mga dating kaalyado sa politika. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kababayan, kahapon pa itong balitang ito, kahapon, actually, ang bilis ng mga pangyayari. Ha? Ang bilis ng mga pangyayari. Noong karaang linggo, umattend pa yan si Bong Revilla sa hearing ng Department of Justice. Yung nag-vlog ako niyan, ang topic ko, last minute na efforts ni Bong Revilla para hindi siya makulong. Naalala nyo yon? Napanood nyo ba yon, mga kabunyog? Sabi ko, parang last minute na efforts ito ni Bong Revilla. Sinisikap niya na wag siyang makasuhan at wag makulong. Kaya lang sabi ko, medyo mahirap-hirap yan. Hindi niya malulusutan yan. Tapos nung Friday, last week, kinasuhan siya. Kinasuhan siya ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Tapos kahapon, Lunes, niraffle kaagad ng Sandigan Bayan. Pagka-raffle kaagad, linabas kaagad yung warrant of arrest at hold departure orders. Grabe, ang bilis. Ang bilis, mga kabunyog. Sa gabi, alam na ni Bong Revilla, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Anong gagawin niya? Magtatago siya katulad kay Bato? Hindi niya hindi niya kaya yan. Alam niya naman pag nagtago ka ang hirap. Kaya haharapin niya na lang uli, parang katulad lang nung 2014. Haharapin niya, aasa na sa bandang huli ay magkakaroon ng mga pagbabago sa Pilipinas. Ang administrasyon ay magbabago. Kasi ako, sa tingin ko lang, opinion ko lang to, malamang ang pakiramdam ni Revilla ngayon. Ang pakiramdam ni Revilla ngayon, pinababayaan siya ng administrasyon. Pinababayaan siya. Bakit? Alam nyo, mga kabunyo, ang mga politiko, parang ganito yan eh. Lahat naman tayo magnanakaw. Di ba? Parang lahat naman tayo corrupt. Sino bang hindi corrupt?
Nakukuha niyo yung punto ko, mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Live ito, Nover de los Santos, Alexander Magto. Alam niyo sa mga politiko, mag-senador naman yan, mag-kongresista, ano naman nila yan? Lahat naman tayo, corrupt. Sino ba sa atin ang hindi corrupt? Kaya lang ang problema kasi dyan, pag nakunan ka ng ebidensya at nahulihan ka ng ebidensya, bahala ka. Parang ganun eh. Okay, lahat tayo corrupt. Pero huwag kayong magpapahuli. Kumbaga, ganun ang kanilang ano dyan eh. Parang yun ang kanilang code of conduct. Di ba, Kabunyog Merlinda Estrella? Parang sa kanila, Argo, kansang-ayon ka ba dyan? Ang mga politiko, alam naman nilang lahat sila corrupt. Bilang lang dyan ang hindi. So ngayon, dahil lahat sila corrupt, everybody happy. Kaya lang, ang usapan dyan, huwag kayong magpapahuli. Huwag kayong magpapahuli at saka huwag kayong mag-ano ng ebidensya. Pag kinasuhan kayo, dapat malusutan nyo. Ito ngayon ang problema ni Bong Revilla. Ang problema ni Bong Revilla, ang depensa ni Villanueva, hindi naman ako ang tumanggap ng pera eh. Hindi naman ako. Diniliver daw ni Alcantara doon sa tao ko. Hindi ko naman alam yun. Alias Ping daw. Hindi naman ako ang tumanggap ng pera. Sabi naman ni Chis Escudero, ganun din. Kung totoo man yan, hindi naman ako ang tumanggap ng pera. Ang sabi, yung bagman ko daw, si Maynard Ngo, hindi ako. Kumbaga, mayroon silang mayroon silang deniability, ang tawag doon. Mayroon silang deniability. Ang problema dito kay Bong Revilla, sabi ni Bernardo sa testimonya niya, siya mismo ang nagdala sa White House. Sa White House, doon sa bahay ng mga Revilla, sa Bacoor. Kayon mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin nyo ba, anong pakiramdam ni Revilla ngayon? Ilagay lang natin yung sarili natin sa kanya. Ilagay natin sarili natin sa kanya. Kung tayo kaya yon, anong iniisip niya? Ako, pakiramdam ko niyan. Lahat naman tayo, sus naman. Bakit ako lang? Bakit ako lang ngayon? At saka, sumama naman siya sa administrasyon eh. Tumakbo siyang senador sa lineup ng administrasyon, sabi ni Ago. Hindi nga siya nanalo nitong 2025. Ang problema rin kasi niyan, Argo pala, si Ago pala, kaibigan ko yun. Alam mo kasi, Argo, ang problema sa kanya, nasa grupo siya ng Bagong Pilipinas, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, di administrasyon. Pero pagboto dun kay Sara, yung asawa niyang sila ni Mercado, yung anak niyang sila Jolo at sila Brian, hindi naman bumoto sa impeachment ni Sara. Di ba? Di ba? Ayaw ni Roland Joseph Kabigting na ilagay yung sarili. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang nangyari kasi dito kay Bong Revilla, namamangka rin sa dalawang ilog. Di ba? Argo, namamangka to sa dalawang ilog din eh. Nasa administrasyon siya. Tumakbo siya sa line-up ng administrasyon sa Senado. Ay syempre, pag nasa administrasyon ka, may makinarya. May pera. Pero pagdating sa impeachment ni Sara, hindi sumuporta. Imaginein mo naman yan. Di ba? Kaya ewan ko lang. Ang alam ko, hindi bumoto itong mga Revilla doon sa impeachment ni Sara. Hindi yan. Alam ko, hindi bumoto yan. Tama ba ako? Pakikorek ako. Tiningnan, kung maalala natin, nung butuhan, 260 na yung bumoto sa impeachment ni Sara. Pero sila ni Mercado, na congresswoman ng anong district ba yan ng Cavite, tsaka yung anak niya, may party list pa sila, yung Agimat party list. Kaya yung anak niyang Brian Revilla, saka Jolo Revilla, bali 3 boto sana yun eh. Di ba? Kaya, sa party ng Marcos, ng administrasyon, hindi ganun kasulid ang Revilla eh. Hindi ganun kasulid ang Revilla sa party ng Marcos. Sa party ng admin, Siyempre, tumakbo siya sa line-up ng administrasyon dahil pag nasa administrasyon ka, yung mga rally sa mga syudad, sagot ng administrasyon yun.
O, di ba? O, tinanggap mo na yan ngayon, Argo, na paru-paro. O, kumbaga, ano yan eh, nasa administrasyon si Bong Revilla, pero yung mga anak niya at asawa, ayaw masaktan si Sara. O, di ba? Ganun yun. O ngayon, ang problema niya ng ganito. O, ito na. Nasasangkot siya ngayon sa anomalya sa flood control. Ano yan? Hihingi siya ng tulong sa Malacanang. Eh, siyempre, ang Malacanang, hindi naman siya tutulungan dyan. Bakit? Unang-una, kailangan nga ng Malacanang ng accomplishment. Ha? Di ba? Bakit naman siya tutulungan ng Malacanang? Kailangan nga ng Malacanang ng accomplishment eh. Wala nang naaarestong politiko. Oh. Kaya ang ano diyan sa tingin ko, gumagawa yan ng effort si Bong Revilla na patulong. Wag niyo naman akong pabayaan, boss. Wag niyo naman akong pabayaan. 'Di ba? Sa tingin niyo, ako kaya nga sabi ko malamang. Ang pakiramdam ko diyan, ikaw naman Argo, sabi ni Argo, kawawang Revilla trinaydor ni PBBM. Hindi naman yan trinaydor. Hindi na kayang tulungan niya ng Malacanang kasi kailangan din ng Malacanang ng accomplishment. Alam nga namang kung lahat na lang pagbibigyan ng Malacanang, lahat ng nakikiusap, o di sino pa ngayon ang ipapakulong nila? O, hindi na nga napapabalik sa Pilipinas si Saldico. Ang taong bayan naghahanap na sino bang ipinapakulong nyo? O, tapos si Revilla naman, duda rin sila sa loyalty niyan. Kasi nga, yung asawa at saka yung mga anak, hindi naman bumuto sa impeachment ni Sara. Namamangka sa dalawang ilog. Kaya ang makakatulong dyan, kayo Argo. Hindi sa totoo lang. Sa tingin nyo ba, hindi yan humingi ng tulong sa mga connections niya? Hanggang nga sa bandang huli. Ito nga ang malungkot eh. Ito ang malungkot ha. Sa bandang huli, ang pakiusap niya na lang, pwede ba sa Camp Crame nyo naman ako ipakulong? Doon sa dating kinulungan sa akin, sa custodial facility ng PNP. Kumbaga, last minute na pakiusap na yon. Sumurinder siya kagabi sa PNP, nakiusap kay actually kanina, sinabi yan ni Jun Vic Rimulya na nakiusap daw, saka kanina sa korte. Yung abogado ni Bong Revilla nag-motion dun sa korte kanina na kung pwede sa PNP custodial facility. Bakit? Dahil nga ang sabi ng abogado, delikado daw ang lagay doon sa PNP ay sa Quezon City, yung sa Payatas. Yung yung security daw ni Bong Revilla doon. Ang problema, sabi ng superintendent ng DJMP, wala namang gang-related violence doon. Mayroon ba? Wala namang nangyaring gang-related violence doon. O di wala. Pangalawa, nagsabi na mismo ang PNP, si Nartates, PNP chief, at saka si Jun Vic Rimulya, Secretary of Interior and Local Government, hindi pwede ang PNP custodial facility, yung dating pinagkulungan sa kanila. Bakit? Gigibain na daw eh. Igigibain na yung PNP custodial facility. Magtatayo daw doon ng bagong O shout out Yaka Building. Hindi daw siya nag-i-skip ng ads. Hindi, sa totoo lang, yun ang mga pakiusap na lang ni Bong Revilla. Ang pakiusap na lang kung pwede doon naman sa PNP custodial facility. Kaya lang kahit yun, hindi siya mapagbigyan eh. Ang huling balita ngayon, nakita ko, dinala na siya sa Quezon City facility, dun sa Payatas. Yan yung sabi ni Argo, pinag-post ng bail. Ikaw naman Argo, pinag-post ng bail, dalawa ang kaso niya. Graft at saka malversation. Yung graft bailable yon 90,000. Yung malversation, malaking amount yon, hindi bailable yon. Ikaw naman. Kahit makapag-bail ka pa dun sa graft, yung malversation, ikaw naman Argo, anuhin mo na naman, mali na naman ang kuha mo. Sabi kasi ni Argo, tinulungan daw ni BBM si Revilla, pinag-post ng bail. Dalawa ang kaso niya, graft saka malversation.
Yung graft, available yun, 90,000. O, wala ba siyang 90,000 na pampiyansa? Argo, wala ba siyang 90,000 na pampiyansa? O, ikaw kasi, hindi ka nagbabasa eh. O, eh, kumbaga, dun sa graph, magaan lang naman yon 90,000, available yon. Pero yung malversation, hindi available yon. Oh, di ba? Oh, anyway, ano na naman ako, na-distract na naman ako ng ano nyo. Pero ganito, yung huling pakiusap niya, hindi na siya ano ang pakiusap niya na lang, pwede ba, doon naman ako sa PNP Custodial Facility. PNP Custodial Facility. Kaya lang napanood ko yung press ko ni Junvic Rimulya, kababayan niya yan. Oh, sabi nga ni Junvic Rimulya, matagal kaming magkasama niyan. Kabitin nyo yan. Sa politika, magkakampi yan. Oh, kaya lang mukhang ngayon, hindi na sila magkakampi. Di ba? oh. Oh, ngayon, ano ito mga kabunyog? Sabi ni Junvic Rimulya, hindi na pwede yung PNP Custodial Facility kasi gigibain na yun. May pondo kami ngayon. Gagawa kami doon ng bagong building, yung headquarters. Oh, wala. Wala na. So, ano talaga, ang mangyayari talaga, doon siya sa payatas. Yung binisita noon nila Junvic, doon nakakulong yung mga sa yung mga sangkot korupsyon, kaya magsasama-sama sila doon. Oh. Ang gusto rin sana ni Junvic ay ni Bong Revilla, mayroon din siyang sariling kwarto. Sa PNP Custodial Facility kasi nakapunta na ako doon, nanalaw ko doon si Laila de Lima. May sarili kang rin para kang kubo bungalow. Wala kang doon, may TV ka lang, makakapanood ka ng TV, pero wala kang laptop, wala kang cellphone. Pero solo ka doon, saka may CR ka doon. Kaya lang wala na yun eh. Wala na. Wala na. So wala. Nakikiusap man lang sana sa ganun. Ang ibig man lang sanang sabihin doon ni Bong Revilla, madadalaw man lang siya ng kanyang pamilya, di may privacy din siya. Di ba? May nabasa akong biro. Light lang ito ha. Sabi, ang naging problema kasi ni Bong Revilla, mukhang nung namatay si Ramon Revilla Sr., yung agimat, hindi iniwan kay Bong. Yung agimat daw, hindi iniwan kay Bong. Oh. Kaya ito mga kabunyog, medyo sa tingin ko masama ang loob ni Revilla. Kahit man lang bakulungan, hindi ako mapagbigyan na wag naman akong isama doon sa payatas. Hindi, sa totoo lang. Mabigat yan. Mabigat sa kanya yon. Ngayon, naiisip din siguro yan ni Bong Revilla, ni Joseph, ni Jinggoy. Naiisip din siguro yan ni Jinggoy. Kung ako pala mahuli, hindi rin pala ako sa PNP Custodial Facility. Doon din pala ako sa payatas. Di ba? Siguro naiisip na rin yan ni Jinggoy. Naiisip na yan. Saka ni Cheese. Saka ni Villanueva. Naiisip na siguro nila yan ngayon, Naiisip na siguro nila yan. Ibig sabihin, kung mahuhuli pala ako, kung makukulong pala ako, hindi na pwede doon sa custodial facility ng PNP kasi gigibain na. Kaya ito mga kabunyog. Kaya, hindi, nakakaano to kasi ang pinapakiusap lang sana ni Bong Revilla, doon naman daw sana siya sa PNP Custodial Facility. Ang problema nga, sabi ni Junvic Rimulya, kababayan niya na yan kaprobinsya, kabitin nyo. Sabi naman ni Junvic Rimulya, pasensya na, wala na kasi gigibain na to eh. Hinihintay na lang namin yung permit galing sa DPWH. May budget na kami. Gigibain na yung PNP Custodial Facility. Yan yung Kaya ang mangyayari talaga sa kanya, isasama siya doon sa payatas. Pero may motion yung kanyang mga abogado. January 23 daw didinggin ng Sandigan Bayan. Yan? Ang nangyari dito, ang pakiramdam ni Bong Revilla, di ba? Sumama na nga siya sa administrasyon. Tumakbo siya sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Pagkatapos hindi pa siya nanalo. Hindi na nga siya nanalo. Tapos ngayon na naman, makukulong na naman siya. Dati na siyang nakulong. Kaya lang, alam nyo, sa isang banda rin naman,
sasaluduhan mo rin itong si si Bong Revilla. Yan na naman, may magagalit na naman sa akin. Bakit mo na naman sinabi na sasaluduhan? Parang hindi, ang inaano, yun pala, mali siguro yung sasaluduhan. Irerespeto mo. Yun. Tama ba yun? Mas tama na ba yun? Irerespeto mo rin ito kasi una, hindi tumakas. Hindi tulad nung idolo ni Argo na si Bato de la Rosa. Ha? Ha? Kumbaga, ito? Hinaharap. Yun, sa bagay lang naman, sa bagay na yun, medyo, irespeto naman natin siya. Medyo nga maiyak-iyak kagabi. Sabi niya, ang hiling ko na lang sa inyo, prayers, sabi niya. Pagdasal niyo naman ako at ang pamilya ko. Mga kabunyog, tayo naman, tayo, Kristiyano naman tayo. Lagi kong sinasabi yan, hindi naman tayo masaya sa pinagdadaanan ng kapwa natin. Hindi yun. Kapag naghihirap ang kapwa natin, hindi tayo dapat masaya sa kanya. Pero, wala tayong magagawa eh. Ha? Pananagutan niya yan eh. Kung talagang hindi siya sangkot diyan, anuhin niya yan, harapin niya yan. Ha? Pero sa isang banda rin, irerespeto mo rin siya dahil hindi naman pinahirapan ng gobyerno. Hindi tulad ng mga diyan, nung idolo ni Argo, si Bato. 'Di ba? Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan. Yung isa diyan, si Bato, akala mo matapang. Go on, Trillanes! Make my day! Gusto mo, ikaw pang umuli sa akin. Wala pa nga yung warrant of arrest, nagtatago na. Ha? 'Di ba? Yan yung at least sa ganung bagay, ano mo naman? Respeto naman siya sa ganung bagay. Sa ganung bagay lang hindi ko ibig sabihin na tinutolerate natin yung aligasyon sa kanya ng pagnanakaw sa bayan, Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Siguro ang iniisip na naman ni Bong Revilla diyan, darating din ang panahon, magbabago ang politika. Kung ngayon ay parang napapabayaan ako, kung ngayon ay parang nilalaglag ako, kung ngayon ay ako ang naging sakripisyo, darating ang panahon, baka magpalit ang administrasyon. Kasi siya, di ba? Nung panahon ni Pinoy, nakakulong siya. Nung nanalo si Duterte, yun, bigla. Lahat sila. Na-acquit si Bong Revilla, na-acquit si Jinggoy Estrada. Lahat kay Duterte yan eh. Di ba? Na-acquit si GMA. Yung mga pinakulong ni Pinoy, na-acquit nung panahon ni Duterte na idolo ni Argo. Ang tindi. Ang tindi. Yan yung hinihintay siguro nila. Hayaan nyo. Sa 2028, mananalo naman si Sara. Kaya alam nyo, mabigat din ang magiging administrasyon ni Sara. Bakit mabigat? Ang dami niyang kailangang iligtas. Kung manalo si Sarang presidente, ang dami niyang kailangang iligtas. Sila Bong Revilla, kung makukulong sila Jinggoy, Villanueva, dami Pero ang ni Angela Gonzaga, sabi niya, iba ang kutob ko, wala nang chance yan. Ang problema nila, hindi sila nakakasigurado kay Sara Duterte sa 2028 eh. Kasi yung grupo nila Argo, paunti ng paunti yung pwersa nila eh. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Yan. Sa totoo lang, ang iniisip siguro ni Bong Revilla, hayaan nyo, pagdating ng panahon, katulad nung, di ba siya noon, nakulong siya 2014? 2018, acquitted na siya. Duterte na eh. 2014 siya nakulong. 2016, nanalo si Duterte. Wow, nanalo si Duterte. Yan ngayon, siguro ganun naman ang iniisip niya dyan. Siguro ganun naman iniisip niya. Hayaan nyo, makukulong ako ngayon, sa darating na araw, magbabago rin naman ang politika ng Pilipinas. Iniisip niya, baka manalo si Sara sa 2028. Kaya, maraming nakaasa kay Sara, sila Bantag, sila Tebes, ang dami si Kibuloy. Ang daming nakaasa kay Sara. Si Argo, yan. Ang daming nakaasa kay Sara, mga kabunyog, si Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, tatag lang. Nung tinanong si Kibuloy nung mga media, ano daw ang message kay Duterte? Tatag lang. Bakit tatag lang? Maghintay lang tayo.
aasahan natin baka naman sa 2028 manalo na si Sara. Oh. Ano yan mga kabunyog? Ano yan? Alam naman natin bakit nanalo na ano. Nung manalo si Duterte noong 2016, sunod-sunod na yan. Na-acquit si Gloria, na-acquit. Na-acquit si Gloria, di ba? Na-acquit si Bong Revilla. Sunod na niya, na-acquit na si Jinggoy. Oh. Di ba? O yan yung ano diyan. Kaya marami silang nakaasa kay Sara. Kaya pag naging presidente si Sara, kung, yun lang ay kung. Kung maging presidente, ang dami niyang papasanin. Si Bantag, si Tebes, si Kibuloy. Siyempre yung ama niya mismo si Digong. Tapos ito si Revilla. Kung makukulong pa sila Villanueva, sila Estrada, mga kampi niya niyan, mga kaalyado ng Duterte yan eh. Ha? Kaya sa totoo lang, lahat ng ito na ginagawa natin para labanan ang korupsyon, pag nanalo si Sara, ay masasayang to lahat. Ha? Masasayang to lahat. Pag nanalo si Sara Duterte, masasayang tong lahat. Itong kasi yan eh, alam nyo naman kahit naman ang korte sabihin yung independent yan. Ang judiciary independent, ang korte independent. Hindi. Mayroon pa ring influensya diyan ang mga ang nakaupo. Ano yan, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ang korte independent yan. Pero hindi mo maiiwasan diyan, hindi nakaka-impluwensya pa rin diyan kung sinong administrasyon ang nakaupo. Di ba? Tama ka, G. Sarbar. Pati si Saldico babalik na ng Pilipinas. Di ba? Ganyan yan. Babalik na si Saldico. Babalik na si Roque. Yun. Ang dami pala talagang nakaasa kay Sara Duterte, Si Saldico, si Harry Roque. Yan. So, gusto ba ninyo na ganon? Na ang mga tulad nila nila Saldico, nila Bong Revilla, itong mga pinagpapaguran natin ngayon na dapat mapanagot, ang dapat managot. Pagdating na nakaupo si Sara, naging presidente, marami niyan makakalaya yan. Shout out kay Richard Caramba. Ano sa tingin niyo, tama ba yung ating pinag-uusapan ngayon? Tama ba? Hindi, sa totoo lang. Ito, ang pakiramdam ngayon ni Bong Revilla, pinabayaan siya. Kaya lang, wala naman kasing magagawa ang administrasyon sa kanya eh. Bakit? Kung lahat na lang ng nakikiusap sa Malacanang ay pagbibigyan, sino pang makukulong? Di wala. Hindi naman pwedeng walang makukulong. Kailangan na nga magpakita ng Malacanang ng accomplishment. Sino bang politiko ang makukulong? Kung pati si Bong Revilla hindi makukulong, sino pa? Di ba? Kaya yan? Pasensya na, Bong Revilla. Ang buhay ay weather lang. Siguro sinabihan siya. Pasensya na, Bong. Mahirap eh. Malalagay, ang administrasyon, malalagay sa alanganin. Mainit ang sitwasyon ngayon. Naghahanap ang tao ng anuhin mo na lang. Labanan mo na lang. Ilaban mo na lang yung sarili mo. Di wala rin siyang nagawa. Yung hindi pwedeng pagbigyan yung lahat ng nakikiusap na papalibrihin mo, hindi. Hindi yan. Walang mangyayari, malalagay sa alanganin ang administrasyon kung ang mga kaalyado nila ng nakikiusap ay pagbibigyan. Kaya ito, masama sigurado ang pakiramdam niyan ni Bong Revilla na parang siya'y pinabayaan. Kaya lang wala siyang magagawa. So ngayon, nakikiusap na lang sana siya. O sige, pero sa nyo naman ako sa PNP Custodial Facility? Ayaw din. Wala rin. Doon talaga siya sa payatas. Doon talaga siya makukulong. Kasi sabi ni Jun Vic Rimulya, ipapagawa na yung gigibain na yung PNP Custodial Facility, may budget na eh. Kaya biglang, nung nakulong siya sa si Jinggoy, nandun sila sa PNP Custodial Facility. Habang nakakulong sila doon sa PNP Custodial Facility, hindi naman natin alam
kung binibigyan sila ng pabor doon. Halimbawa, ang pagkain nila, pwedeng dalhan sila. Pangalawa, baka aircon yung ano nila. Pangatlo, pwede silang magdala ng mga laptops. Pangapat, pwede silang dalawin ng pamilya. Oh. 'Di ba? Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano na ito? Siguro ang iniisip niya sa 2028, pag si Sara ang nanalo, may pag-asa tayo. Kaya, sa totoo lang, kung gusto na talaga nating tuloy-tuloy mapanagot ang mga kurap sa bayan natin, dapat sa 2028, wag manalo si Sara Duterte. Yan yun. Kayo naman, Argo, at yung mga DDS, kung gusto nyong makulong din si Martin Romualdez, sipag-sipagan nyo ang pag-produce ng ebidensya. Kahapon nakita ko yung ano. Nakita nyo ba yon? Nakita nyo ba yung kahapon sa hearing? Tinatanong si Diskaya ni sino bang nagtanong kay Diskaya? Sino bang nagtanong kay Diskaya? Yung tungkol kay ano? Sino bang nagtanong kay Diskaya? Yung tungkol doon sa Curly Diskaya, tinatanong tungkol doon na siya yung kontraktor ng bahay na binili di umano ni Martin Romualdez. Sino ba yon? Sino yung nagtanong? Sinong senador? Sinong senador ang nagtanong doon sa ano? May dalawang testigong prinudyus kahapon. Ang sabi ng dalawang testigo na prinudyus ni Lacson, sila ang mga staff ng nag-arkila doon. Tapos pumunta si Diskaya, si Curly Diskaya, kasi siya daw yung kontraktor ng nakabili. Kailangan na nilang umalis. Nakikiusap sila, i-extend mo naman. Kasi hindi pa kami handa, marami pa kaming gamit. Sabi, may deadline din ako eh. Ako ang kontraktor nito. Ini-expect na ng nakabili na magagamit niya na ito. Sino po bang nakabili? Si Speaker Martin Romualdez. O yun. Ngayon, nung tinanong si Diskaya, hindi po totoo yan. Hindi po ako nakapunta dyan sa South Forbes. Hindi rin po totoo na naging kontraktor ako ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin Romualdez. Imaginin nyo yan. Si Diskaya, na testigo ni Marcoleta, kung totoo yun na talagang naging kontraktor si Curly Diskaya ni Marcoleta, ay ni Romualdez, hindi dapat idiniina ni Diskaya si Romualdez. Ay nangyari, wala eh. Sabi ni Diskaya, hindi po totoo yan. Hindi po ako nakapunta pa dyan sa South Forbes. Sinabihan nga ni hindi po namin kayang bumili dyan. Sa Pasig lang po kami kayang bumili. Anong sabi ni Lacson? Hindi naman namin sinabing bumili ka. Ang sabi namin, kontraktor ka ni Speaker Martin Romualdez. Diba? Imagine nyo yan. Ngayon, itong si Marcoleta, nag-press con ngayon sa kasi Aimee. Wala daw saysay yung hearing kahapon. Kung may turuan niya kasi si Diskaya. Si Diskaya na inaasahan niya na matibay na testigo, hindi naman tinuturo si Martin Romualdez. Di ba? Tinuturo ba ni Diskaya si Martin Romualdez? Hindi. Ibig sabihin, ibig sabihin, testigo ni Marcoleta si Diskaya, di dapat sana sinabi na ni Diskaya, opo, ako nga po yung kontraktor doon. Kinuha po ako ni Speaker Martin Romualdez, siya po talagang nakabili noon. Di ba? Pagka ganon, talaga dyan, may ebidensya na kay Martin Romualdez. Ang problema, si Diskaya na inaasahan ni Marcoleta na testigo laban kay Martin, hindi naman. Di ba? Kaya ito? So anong sasabihin ni Marcoleta? Sasabihin niya bang sinungaling si Diskaya? Sabi ni Argo, tanim witness yata yung kahapon. Hindi nga. Huwag mo nang pakialaman yung witnesses kahapon na dalawa. Si Diskaya, tinatanong, totoo ba na ikaw ay kontraktor ni Romualdez doon sa biniling bahay? Anong ginawa ni Diskaya? Sabi niya, hindi po, hindi totoo yan. Di wala na. Pero, kung gusto talagang magtestigo ni Diskaya laban kay Romualdez, sasabihin niya, opo. Ayaw lang pong ipaalam ni Speaker Martin Romualdez na siyang nakabili. Pero alam ko po siya yun kasi siya mismong kumausap sa akin.
kami daw ang mangontrata na i-renovate yung bahay sa 30 Tamarind Street. O, ganun sana. Ha? Di ba? O, ganun sana. Kaya lang, anong sabi ni Diskaya? Oh, hindi ako ano. O di dapat sinabihan ni Marcoleta, sinungaling ka, Mr. Diskaya. Di ba? Dapat ganun. Ay, hindi naman sinabihan ni Marcoleta eh. Oh, kaya ibig sabihin, dapat nun, kung talagang si Diskaya, kasi bilib na bilib si Marcoleta kay Diskaya eh. Oh, bakit present na doon? Nagsasabi na yung dalawang witnesses na nakita nila si Diskaya pumunta doon sa bahay, sa 30 Tamarind Street. Siya daw ang kontraktor. O di dapat sinabi na ni Diskaya yun, opo, ako nga po ang kontraktor nun. Di ba? Oh, sino talaga ang may-ari ng bahay? Ang totoo po ang may-ari nun, si Speaker. Paano nyo po nasabi? Eh kasi siya mismo yung kausap namin eh. Sabi niya, gusto niya kami ang renovate ng bahay. Kasi gusto niya masunod talaga yung design niya. Pero wag, ayun yung pagka ganun yung sinabi ni Diskaya, di nagtatali siya doon sa sinabi ng sumasang-ayon doon sa sinabi ng dalawang witnesses. Di ba? Laglag na sana si Romualdez. Di ba? Ay, ano ba naman kayo, Argo? Mag-usap kayo nila Marcoleta sa kasi Amy. Naghahanap kayo ng testigo laban kay Martin Romualdez. Ayun, may lumitaw ng dalawa. May lumitaw ng dalawa, di ba? Prinudyus na yun ni Lacson. Ang sabi ni Lacson, kung itong dalawa lang na ito, hindi ito pwedeng maging testigo laban kay Martin Romualdez. Pero, pwede itong maging lead. Ayun. Ibig sabihin, kung yung dalawa na yun nagsabi, kami po ang nakatira doon sa 30 Tamarind Street, South Forbes. Pinapaalis na po kami kasi may bagong may-ari na daw. Sinong papaalis sa inyo? Siya po, si Corly Diskaya. Paano nyo siya nakilala? Nakita namin sa TV. Siya pala yun. Tatanungin ngayon si Corly Diskaya. Anong sasabihin ni Corly Diskaya? Opo, ako nga po ang kontraktor nun. Sinong kumuha sa'yo na kontraktor? Si Speaker Martin Romualdez. Kinausap kami. Bakit kayo ang kinuha? Siya daw, may tiwala daw siya kami na magaling kaming magtrabaho, yung namin. O, di ba? Sabi ni Argo, wag ko daw protektahan si Martin. Hindi ko na nga pinoprotektahan, tinuturuan ko na kayo kung anong pwedeng gawin nyo eh. Problema, mukhang ayaw naman ni Diskayang ilaglag si Martin. Kasi siguro, kapag linaglag niya si Martin, marami ring alam si Martin tungkol sa kanya. Alam nyo, ang sinasabi ko lang, ang reklamo ni Marcoleta sa presscon, nag-presscon kanina sa kasi Amy. Ang problema ni Marcoleta, wala daw, muro-muro lang daw yung hearing kahapon. Muro-muro! Di dapat sinabihan niya si Diskaya. Tinuruan niya dapat si Diskaya na naman, sabihin naman yung nalalaman niya. Di ba? Sayang. Kung si Diskaya kahapon nagsabi na siya nga ang kontraktor doon, si Romualdez nga ang kumuha sa kanya, tapos, ang linaw na ng connection ngayon. Di ba? Ang linaw na ng connection. Kaya lang, wala eh. Wala eh. Na yan eh. Tapos sisisihin nila sila Lacson. Wala daw, hindi daw parang sinusuppress, pinipigil yung mga testigo na maglalaglag kay Romualdez. Si Diskaya nga ang pwedeng maglaglag kay Romualdez eh. Kung magko-cooperate si Diskaya, ay hindi. Mukhang ayaw eh. Diba? Nung una, anong sabi ni Diskaya, nung unang nag-appear, ang Blue Ribbon Committee chairman po noon si Marcoleta pa. Anong sabi ni Diskaya, yung mag-asawa? Bawat po nakakausap namin na kongresista, ang sinasabi nila, mayroon daw pong share dito si Speaker Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Tapos, nung napalitan na si Marcoleta, si Lacson na ang Blue Ribbon, dinala sila sa House. Simula pa lang ng hearing sa House, ano kaagad ang statement ni Diskaya? Sabi ni Diskaya, gusto po naming ilinaw na hindi po namin dito, wala po kaming alam tungkol sa involvement ni Speaker Martin Romualdez. Patay. Wala, di ba? Wala. Kaya ang nangyari dyan,
ang nangyari dyan, talagang si Martin Romualdez makakalibre. Bakit? Bakit? Ay, si Diskaya na nga lang. Hindi pa sinasabi kung ano yung involvement ni Martin Romualdez. Ayaw nila. Ayaw nila. Pero sinasabi nung dalawang babae na testigo, yan si Corly Diskaya. Yan ang nakita naming pumunta dun sa bahay, ay sa yung nabiling bahay. Ang sabi niya, ang may-ari daw, si Martin Romualdez. O, sayang sana, di ba? Yun na sana yung magkukonect eh. Magkukonect. O, kaya wala. Wala. Okay. O sige mga kabunyog, mga kababayan, may iba pa akong topics mamaya. Abangan nyo. Ha? Abangan nyo.